Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyektod programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerable sektor ng lipunan. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS AM, Radyo Bida, Cotabato City, DXOM AM, Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang Sabado ng umaga po sa ating lahat, Kabangsamoro. Welcome sa inyong programang Bangsamoro muna, MSSD at your service. Ngayon pong February 22, 2025. Assalamualaikum, ako yung Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng impormasyon ukol sa mga programa at serbisyo ng MSSD para sa mga Bangsamoro. Assalamualaikum, ito si MJ Alferez at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida, Cotabato City, 882 po yan sa inyong mga AM radio dial. Pwede rin po kayong makinig sa atin sa DXOL Happy FM 92.7 at sa DXJC 92.1 Voice FM. Ganon din sa Gabay FM 97.7. At napapanood din tayo sa Facebook pages ng MSSD Regional Office at Provincial Branches po natin. At syempre sa DXMS Radio Bida, DXOL Happy FM at ang DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live na din po tayo sa Radyo Suara, Tawi-Tawi 99.1 DXSL Sunlight FM at napapanood sa Facebook pages nila sa Suara Tawi-Tawi. Susunod po na buwan ay mapapakinggan na din po tayo sa iba pa po mga probinsya. At syempre sa Facebook pages po ng Bangsamoro Government, ng Bangsamoro Media Productions at ng Bangsamoro Multimedia Network, napapanood din po tayo dyan. At mapapanggilan tayo sa provincial pages, provincial radio stations po ng Radio Pilipino sa mga susunod na buwan. Inaasikaso na natin ito. Abangan nyo po kami dyan sa DXMM Holo, DXSO Marawi at DXMR Zamboanga City. Ayan. Bukas po yung ating mga hotline numbers para po naman sagutin yung mga comments ninyo, suggestions, o kung meron po kayong mga mensahe gustong iparating sa atin, mag-text lang po kayo sa 0919-480-4265. Ulitin natin yan, 0919-480-4265. Pwede po kayong mag-chat din sa ating official FB page, no? Ministry of Social Services and Development Facebook page. Bukas po ang lahat ng channels natin for your comments, recommendations, and suggestions at para po makapaghatid kami ng talagang tamang serbisyo para sa inyo. Negative or positive comments, tatanggapin namin. At syempre naging posible ang programang ito dahil sa pamumuno ni Attorney Raisa Jajuri, ang ating minister at particular leader ng Bangsamoro Parliament. And of course, good morning muna tayo. Magandang umaga sa atin pong mga top sharers, likers at talagang sumusubaybay sa atin. Ngayon nga nakikita mo ba, MJ? Almost 200,000 viewers. Ayan. Ang galing ha. Thank you so much sa inyo. Noraida Zangkala, Andy Bro Madaliday, ganun din kay Pio Janglina, parang Japanese, Chinese, ha? South Korean. South Korean ba yan? Maya Amruddin. Magandang morning sa inyo. At ang ating live audience ay tumataginting na 150,000. Ayan. Galing, ay, nangingilala kayo ng guest, ha? Why pabor-pabor? Why pabor-pabor? Okay. Magandang umaga rin sa ating mga para-social workers kasama
Mang Jeff, no? Mga child development workers po at sa lahat po ng volunteers ng MSSD. Ito yung kaagapay ng ating mga municipal social welfare officers sa ating mga komunidad. Yes. Ayan. Mga kabangsamoro, wala po muna tayong Sabado Panalo for this month dahil inaasikaso pa natin yung mga pending, no, na hindi pa natin naasikaso. But rest assured, babalik po tayo at even better and stronger. Mas malaking papremyo. Mas malaking papremyo. Sa pagbabalik po ng Sabado Panalo, kaya yan po yung antabayanan ninyo. Ayan. So ano pag-uusapan natin today? Oo, ano nga pa ang pag-uusapan natin? Yung nakaraang Sabado, pinag-usapan natin yung ulat tagumpay, yung 2024 accomplishments po ng MSSD. At ang ating guest that time ay ang ating ministro, no? Si Atty. Rais Judy. Ngayon naman ay ulat prioridad, no? Pag-uusapan natin this episode, ano-ano ang mga prioridad ng MSSD ngayong taong 2025. At ihahatid sa atin yan, yung mga MSSD priorities for 2025 ni MSSD BARM Director General Attorney Muhammad Muqtadir Ahmad Estrella. Ayan. So, wala nang patumpik-tumpik pa. Yes, oo. Ayan. Good morning sa inyo, DG Estrella, and welcome sa Bangsamoro muna MSSD at your service. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat Sir Jeff at Ma'am Jevi at sa ating mga tagapakinig across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nais ko rin pong batiin ang ating mga workers mula sa Ministry of Social Services and Development, ang ating mga beneficiaries, at ang aking pong mga estudyante mula sa Notre Dame University, Cotabato State University, at Mindanao State University. Kaya pala ang daming fans ni DG. Madaming nanonood sa kaya't nakikinig ngayong morning. 173 na tayo for today. Thank you so much for our live viewers. Ayan. Mamaya batiin natin kayo isa-isa. Grabe na. Yung mga nagko-comment. Maubos pa natin. Ayan, pag-uusapan natin, unahin natin, ano ba yung policy statement? Ano yung mandato ng MSSD? Para klaro lang. Para klaro, opo. At para alam nila na may walang overlapping of responsibility sa mga ministries. The air is yours, DJ. Sige po. Maraming salamat po, ma'am. No? Pag tiningnan po natin ang mandato na naayon sa batas, titingnan po natin ang Bangsamoro Organic Law at ang Bangsamoro Administrative Code. Sinasabi po natin na isa sa mga objectives ng Bangsamoro government is to pursue a just and humane social order. At nagagawa at magagawa lamang po natin ito kung meron pong matibay na social welfare services, no, ang ating Ministry of Social Services and Development. Kaya ang ating mandato is to provide a balanced and responsive approach to social welfare, and may focus po tayo sa mga vulnerable groups. We have women, especially po women of intersectional identities, ang ating ang ating bata po, no, yung children na may iba't ibang vulnerabilities sa nakita po natin, at mapag-uusapan po natin ano-ano yung mga interventions and programs mamaya para sa kanila. Ang ating mga indigent po na senior citizens, ang ating mga persons with disabilities, indigenous cultural communities, mga IPs po, at ito po, malaking bagay din, ang mga IDPs, internally displaced persons po. No? So, at saka yung mga similarly situated. So, dapat po, ang Bangsamoro government ay kumakalinga dito sa mga vulnerable sectors natin bilang bahagi po ng isang malaking umbrella din po nung peace process natin. Kailangan maalala po natin na ang ginagawa po natin dito sa Bangsamoro government ay naayon sa kasunduan na pangkapayapaan mula sa national government and sa Bangsamoro people through the leadership of the Moro Islamic Liberation Front. Iyon. Gusto natin makita, DJ, yung magkano ba talaga o yung binibigay natin sa ating mga beneficiaries? Maganda po yung katanungan, Ma'am Jevi. Nakikita po natin na over the years, patuloy ang pagtaas ng alokasyon para sa social services ng Bangsamoro government. No? Nakita po natin, kung titingnan natin mula 2020, na nung 2020 po, nasa 2.03 billion pesos. Malaki na po kung iisipin, no? Lalo na po kung ikukumpara natin kung paano po kami nagkakaroon ng budget nung panahon ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Malaki na po yung 2.03 billion. Pero ngayong 2025, Ma'am Jevi,
3.84 billion pesos ang inallocate ng Bangsamoro government, particularly para sa Ministry of Social Services and Development. At babanggitin ko lang din po, Ma'am Jev, hindi pa kasama dito ang 181 million pesos mula sa Transitional Development Impact Fund na nakalaan din po dito sa, or idadaan din po sa Ministry of Social Services and Development. So, more than 4 billion pesos just this 2025. So yung pondo po natin sa MSSD, saan po nakasource yan? Saan galing yung mga yan? Okay, yung nabanggit po natin na both 3.84 billion pesos and yung 181 million pesos na TDIF, ito po ay galing sa tinatawag nating GAAB, General Appropriations Act of the Bangsamoro. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa Bangsamoro Organic Law po kasi isa sa mga pinagkaloob sa ating mga Bangsamoro people, alhamdulillah, yung tunay na fiscal autonomy na tinatawag. Ibig sabihin nun, hindi katulad dati nung panahon sa ARMM na kung saan ang ating mga leader ay pupunta sa Kongreso upang mag-defend, mag-propose po ng ating budget. Dito po sa ngayon ay may block grant na po na binibigay at tayo po ang nagiging bahala, yung ating gobyerno sa pamamagitan na rin ng iba't ibang mga ministries, offices and agencies ang bumabalangkas kung magkano ang nilalaan nating pondo. And sabi nga po ng dating presidente natin na si Ramon Magsaysay, those who have less in life should have more in law. Pinapatunayan po ito ng Bangsamoro government sa paglalaan ng malaking pondo. So galing sa GAAB, General Appropriations Act of the Bangsamoro po. Itong sinasabi nating pondo, both the 3.84 billion pesos and the 181 million pesos po na TDIF. Yun. So, bali tatlo, no? Tatlo yung source ng ating Bangsamoro funded program, no? From GAAB, from the TDIF, and then from SDF. Ngayon naman, sa nationally funded program po natin, kasi ito, actually, may mga confusion yung ating mga tagapakinig sa atin na itong nationally funded program ay MSSD money ba to or galing ito talaga sa central government? Sige po. Magandang katanungan din po at i-clarify po natin. Well, people... At saka, attorney, kung gaano ka bilis na da-download natin yung pondong yan. Sige kasi minsan, kahit nagpapaliwanag tayo, the people will be really impatient, no? Hindi sila nakakapaghintay. Sinasabi nila, baka niloan nyo muna yung pera na yan. Mga ganyang klaseng, so ito po yung pagkakataon para mapaliwanag natin kung paano po yung takbo proseso. Sige po. At banggitin na rin po natin kung gaano kahalaga, lalo na po sa ilalim ng liderato ni Attorney Raisa Jajuri, ang integrity ng the delivery of social services. Na maganda po na nagkakaroon tayo ng pagkakataon pag-usapan yung Bangsamoro funded programs and yung nationally funded programs. Yung kanina po na napag-usapan natin, yung GAAB, yan po yung mga Bangsamoro funded programs, mabilis po yan na-download sa atin, no? Pag naka-issue na po ang ating MFBM batay sa ating submissions, no? Ng ating mga authority to disburse, no? At saka nabibigyan na ng SARO, tuloy-tuloy po yan. January pa lang po nabibigay na agad ng MFBM. Dito naman po sa nationally funded programs, medyo po may konting mas komplikado yung proseso dahil tatlong parties yung involved, ang MSSD, ang DSWD at ang DBM. Bakit po ganun, no? Kaya po siya nationally funded programs. Itong mga programa po talaga ay galing sa DSWD, yung mga programa. Pero yung budget, syempre, nanggagaling sa DBM. So, tatlo po yung parties involved. May mga confirmation and documents na kinakailangan. Pag nire-request po ni MSSD, dadaan po sa parehong parties, no? Kasi si DSWD, may allocation po siya kada probinsya, kasama po yung mga probinsya ng BARM. At ano-ano po ba itong mga nationally funded programs? Nandyan po yung 4Ps, no? Pantawid Pamilyang Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, Supplementary Feeding Program, Social Pension po, no, para sa ating mga indigent senior citizens. Ito po ay mga nationally funded programs. Ngunit, batay sa Bangsamoro Organic Law, even yung mga delivery ng social services dapat tumadaan sa Bangsamoro government. Ito ang kadahilanan kung bakit MSSD ang nag-i-implement nitong mga nationally funded programs. Maganda na rin po banggitin kung overall po, no, ang investment ng Bangsamoro government mula 2020 hanggang 2025 sa social services ay umaabot ng 15.6 billion pesos.
Dito naman po sa nationally funded programs at batay sa ating datos ngayon, nasa 11.2 billion pesos ang pinadaan sa MSSD po, no, para mabigay po natin sa ating mga kababayan sa iba't ibang mga nationally funded programs na nabanggit po natin kanina. Yung Pantawid Pamilyang Pilipino program na kontra kahirapan at pabor po sa mga programang pangkalusugan, pang-edukasyon, no? Kasi kailangan pong mabanggit na conditional po ang ating mga binibigay sa 4Ps. Ang Sustainable Livelihood Program na nagbibigay po ng mga pangkabuhayan para sa mga exiting beneficiaries sa 4Ps at iba pa pong mga na-target na mga beneficiaries. Supplementary Feeding Program po, pagpapakain po natin para sa nutrisyon ng ating mga learners na nasa daycare centers or kung tinatawag na natin ngayon ay Child Development Centers or CDCs, at yung ating social pension po na binibigay natin naman sa indigent na mga senior citizens. So, overall, 11.2 billion pesos from 2020 to 2024 dahil wala pa po tayong official figures for 2025 for the nationally funded programs. That's 11.2 billion through the MSSD, at ang investment naman po ng Bangsamoro government sa MSSD from 2020 to 2025 ay umabot ng 15.6 billion pesos. Ayun. So napakahalagang ipa-remind natin ito, DG, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga beneficiaries, dahil minsan dahil nga sa pangangailangan masyadong impatient sila. Oh, saan yung payout? Ganyan, tagal na, ganyan. So narinig po natin galing mismo sa ating Director General na napakahaba po ng prosesong pinagdadaanan ng mga nationally funded program budget, no? So sana po please be understanding po, no? Ayan. So naibaybay na ni Director General yung ating budget for the region, for the nationally funded. Ngayon naman, naglibot kasi si MSSD, kasamang Jeff, sa ating mga probinsya. At dahil nga ang ating mandato ng ating ministry talagang ipaalam natin, no, with integrity sa ating mga kababayan, sa ating Bangsamoro people, kung magkano at ano-ano yung mga naibigay nating serbisyo para sa kanila. So, ano-ano po, magkano po, DG, yung ating provincial allocation? Magkano ang budget taga-probinsya po natin? Yes po. Ngayon naman po, may datos po tayo na gusto nating i-highlight dahil usapin po ito ng budget ng 2025, no? Dito sa 3.84 billion pesos na nilaan para po sa BARM in general, meron po tayong inilaan na 27.8% dito o more than 1 billion ay naka-allocate po sa regional office, pero ang implementation po nito ay sa iba-ibang probinsya din po ng BARM. Ano po yung mga nakalagay sa regional office? Nandyan po yung QRF, yung ating mga Quick Response Fund, kung saan minsan po kasi kahit may naka-allocate na budget for disaster response sa iba't ibang probinsya, minsan po may mga hindi inaasahan pa po na mas malalaking mga disasters, no, na nangyayari. Kaya meron po tayong naka-reserve na pondo dyan. Pinakamalaki po sa 2025 in terms of allocation sa ating mga probinsya, nakabatay po ito sa poverty incidence, sa population, and based po sa mga targeting ng ating mga provincial offices. Sulu ang may pinakamalaki pong allocation na may 439.3 million pesos. Sinusundan po ito ng Maguindanao del Norte na may 421.9 million pesos. Lanao del Sur A. Dalawa po kasi actually tatlo nga pong units natin sa Lanao del Sur, no, para sa mga kapatid nating Maranao na nakikinig, kasi po ganyan po kaganda yung ating delivery ng social services. Correct. May Lanao del Sur A na 350.4 million. Meron din pong Lanao del Sur B na may 322.7 million pesos. Si Tawi-Tawi po may 323.3 million. Si Maguindanao del Sur may 301.7 million. Si Special Geographic Area may 244.2 million pesos. Bagamat baliit po na teritoryo, ang SJ malaki pong pinapondo natin dahil naiintindihan natin kulang pa po sila ng provincial government. At ang Basilan, kahit po devolved na ang social services sa Basilan, magmula pa po nung local government code na panahon na national po, no, malaki rin ang nilaan natin, 198.3 million pesos in partnership with the different local government units in the province of Basilan. Ma-clarify ko lang, itong data po ba nito, DG, ay last year? O ito po ngayong taon nito? Kasi si Sulu is, di ba, wala na, hindi na siya kabilang sa Bangsamoro region this year. Sir Jeff, ang ganda po ng katanungan natin. Ito po ay for 2025, this year.
no? Yung nakita po natin, pinakamalaki allocation pa nga po yung probinsya ng Sulu. Opo. Ito po ay base po sa agreement ng national government and Bangsamoro government. Dahil po ganitong nangyari, Sir Jeff, para po mapaliwanag din natin sa ating mga tagapakinig at tagapanood po, no? Nung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema, both po, no, yung original decision and the decision denying the motion for reconsideration of the Bangsamoro government, no, hindi na po nasama doon sa 2025 budget proposal sa national government ang Sulu. So, instead, sa BARM government po, nakasama yung Sulu. So, nagkaroon po ng agreement na for 2025, patuloy po na nasa Bangsamoro government ang budget and supervision na rin po, no, administrative supervision sa probinsya ng Sulu. Sa mga years after 2025 po ay pinag-uusapan pa po ng national government and Bangsamoro government. Patuloy po yung babalangkasin dahil, Sir Jeff, nakita po natin pinakamalaking alokasyon ang probinsya Correct. ng Sulu. Ganun po itong block grant. At yung block grant ay hindi po nakaka-access dito dahil sa ating fiscal autonomy ang ating national government. So, titingnan po natin, no, kailangan aralin natin dahil more than anything, no, hindi po, this is not just about what the governments, no, like the national, the regional government, the local governments would want. The conversation should really center about what would be the best for the people and the communities. So yan po yung ating babalangkasin sa mga susunod siguro na buwan sa pakikipagdialogo at pakikipag-usap sa bahagi ng Bangsamoro government at ng national government. Yun, maliwanag may ano kasi tayo, si Bay Ali Maitlem, hopefully na rinig niyo po yung explanation. Sabi niya, tuloy-tuloy pa rin po bang serbisyo ng MSSD sa Sulu kahit na hindi na po sila kabilang sa BARM. So nasagot natin. Oo, klaro, for this year, meron tayong 439 million pesos. Pinakamalaki. Pinakamalaki po sa buong alokasyon sa lahat ng probinsya po ng Bangsamoro. Ayan. Maraming salamat for that, DJ. So ngayon naman, pag-uusapan natin kasamang Jeff, yung mga regular programs ng MSSD. Ano-ano to? Kasi minsan, ang alam ng mga tao, 4-piece lang. Diba? Pero, ang dami pong regular programs ng MSSD, ang dami-daming ginagawa ni MSSD sa mga komunidad natin. Isa-isahin po natin yan ngayon. Yung mga programa at magkanong pondong inilaan for this year. Yes po. Unang-una po yung ating Family and Community Welfare Program. So ito po ay yumayakap at kumakalinga sa mga pinakamahihirap na mga pamilya sa Bangsamoro government. Apart pa po from the nationally funded program na Pantawid Pamilyang Pilipino program, mayroon po tayong complementary na program na Unlad Pamilyang Bangsamoro sa ilalim ng ating FCWP. Patuloy po natin binibigyan ng livelihood capital assistance po, no, yung ating mga pinakamahihirap na pamilya. Pero bago po natin sila bigyan ng pondo, may training po binibigay para po ma-ensure yung sustainability ng kanilang business, no. Meron din po tayong binibigyan na food allowance sa kanila bawat buwan to ensure na hindi nila po nagagastos sa pagkain nila, sa yung mga pangangailangan ng kanilang pamilya, yung dapat sana para sa kanilang business. Nandito din po yung ating programa na Dakila, no? Yung Dakila, ito po ay para sa ating mga solo parents na naghihirap, no? Kasi alam po natin na iba ang kahirapan, iba ang challenge kung ikaw ay solo parent, no? Lalo na sa konteksto ng BARM, naglaan po tayo ng 84.7 million pesos para riyan. Yung Unlad, 452.2 million pesos. Pero nais ko rin pong banggitin, Sir Jeff and Ma'am Jevy, may bago pong programa dito sa FCWP. Nakalagay po dito sa, para po ito sa programa natin na RRPTP, yung sa trafficking po na situations, meron po tayong inilaan na pondo sa ilalim ng ating safer na budget, no? Ang pag-aaral doon sa isang, sa mga communities sa Sabah, no? Na pagtiningnan po natin ay pag-trace po natin, siguro mga kapatid nating Bangsamoro ito. Pero sila po sa ngayon ay undocumented. Dahil undocumented po sila, wala po silang access to basic services. Alam po ng ating mga tagapakinig, di ba? Bago ka makapag-aral, hanapan ka ng birth certificate. Oo. So, ganun din po sa kanila. Wala po silang legal protections. Paano po yung access to healthcare? Paano po ang education? Ang social services? So, wala pong ganung protection. At nakita po natin, batay sa mga initial stories na nakuha ng ating mga magigiting na social workers galing sa probinsya ng Tawi-Tawi, pag nagkakaroon ng mga refs or yung returning Filipinos from Sabah at ini-interview nila, iba po dito, Sir Jeff, no? Malaman po natin, no?
pinagtatrabaho ng walang bayad. At kung sila ay humihingi ng kabayaran, sinusumbong sila sa pulis, undocumented po sila. So, nade-deport. So, actually, may humanitarian concern po dito, kaya naglaan po ang Ministry of Social Services and Development ng budget para po magsaliksik tungkol sa kanilang kondisyon. At kung ano man po yung magiging resulta nitong pag-aaral, ay maaari po nating ibigay sa national government. Dahil naintindihan po natin na ito po ay may cross-border implications, no? Dahil may ibang bansa po na involved. So yan po ang ating FCWP. Meron din po tayong welfare goods for social protection. Dati po kasi namimigay tayo ng welfare goods sa disaster context lamang po, no? Pero ngayon po, even for social protection, pag may vulnerable families, meron na rin po tayo, and vulnerable individuals and communities, no? Meron na rin po tayong welfare goods para dito. Ang kasunod naman po dito is yung Children and Youth Welfare Program, CYWP. Meron po tayo, ito lagi po nating nababanggit, no? Alhamdulillah, through the leadership of Attorney Raisa Jajuri, may kup program po tayo, sariling atin po ito, sa BARM lang po meron ito, dahil may mga orphans of war, no? Orphans of armed conflicts. Inaalagaan po natin ang ating mga orphans at yung mga nagbibigay alaga sa kanila or yung tagapangalaga nila, no? So, KUP program, case manage po sila, buwan-buwan dumadalaw ang ating mga field social workers upang kumustahin kung ang kanilang kalagayan, tingnan ang kanilang well-being, at binibigyan po natin sila every month ng 5,000 pesos. Ngunit isa pa pong magandang bagay na i-highlight dito sa CYWP ay yung sa Early Childhood Care and Development. Ano po ba ang bago dito? Ganito po kasi, may nationally funded program tayo na nabanggit ko kanina na SFP, Supplementary Feeding Program, kung saan pinapakain natin para makatulong sa nutrisyon ng ating mga learners na nasa daycare centers or tatawagin na natin ngayong child development centers. 120 days po kasi ito, Ma'am Jevie and Sir Jeff. Pero sa pag-aaral, kung 120 days lang ito, hindi po ito full school year, no? So 4 months lang paano naman yung ibang mga buwan? So napag-isipan ito ng ating Bangsamoro government at napagdesisyonan. Meron na rin po tayong Bangsamoro funded na supplementary feeding program na 100 days on top of the 120 days. Ibig sabihin, kung learner ka dito sa daycare learner ka dito sa Bangsamoro, merong 220 days worth of supplementary feeding program na inshallah makakatulong po sa nutrisyon. Now, batay na rin po sa commitment ng MSSD sa mga framework natin, na yung halimbawa yung Regional Plan of Action para sa nutrition natin, no? Dahil malaki yung stunting, yung mga issues on nutrition sa ating bata, ay may ganito pong tulong na galing sa MSSD. That's almost 8 months, ha? So mahaba-haba na. So thank you for that. That's add-on doon sa nationally funded, national budget. Malaking bagay po ito. Nasa 242.3 million po para doon sa ECCD natin, no? Mayroon din po tayong mga support para ma-end yung child labor. Mayroon din po tayong Kalye Project. Yung Kalye Project para po sa mga children in street situations. So nakikita po natin yung pangangailangan para dito, kaya nag-create din po tayo ng ating intervention. Kasunod naman po yung sa Women Welfare Program. Ang bago po dito na ibalik po natin sa ating budget, alhamdulillah, yung WOMB, no? Support to indigent pregnant women. Now, women opportunities to maternal benefits. So talaga po dito sa MSSD, from womb to tomb po, no? From womb, no? Pinaalagaan natin yung ating mga pregnant mothers, and ang ating sa naman po sa tomb, may mga burial assistance po tayo. Mamaya papag-uusapan. Sa B-cares. Sa B-cares naman po 'yun, no? Lakas kababaihan din po yung mga association, women's associations po sa na-organize sa mga communities. May package din po tayo na makaka-receive sila ng 100,000 pesos, no? Meron din po, banggitin ko po kasi tumutulong din po si Office of the Director General dito, yung BASIRA, Bangsamoro Women's Studies for Institutional and Legislative Reforms and Advocacies. Alam niyo po, Ma'am Jevie and Ka Jeff, bago, no? Ito. Yes. Magandang pag-usapan po ito, no? Isa po sa mga mandato ng MSSD, hindi lang po tayo taga-implement ng programs. Meron pong nakalagay sa Bangsamoro Admin Code, we need to undertake research.
Ibig sabihin, yung mga programa natin dapat nakaangkla sa research. Correct. Kung tingnan po natin, halimbawa, mainstream literature about women, madalas po, almost always, invisible po yung mga historically marginalized communities in the Bangsamoro. Sa Basira, for this year po, mag-uumpisa po tayo, no? Ang ating unang subject ng ating research ay yung Sama women. No? So mula sa iba't ibang isla ng Sulu at ng Tawi-Tawi. No? So ganito po yung research. Titingnan din po natin kung paano naapektuhan itong communities na ito ng mga issues din katulad ng CEFMU, no? Child Early Forced Marriage or Unions, no? Child labor, no? Trafficking. Titingnan po natin kung ano yung mga unique experiences nila. In turn, hindi lang po tayo magbi-mainstream ng kanilang live experiences sa literature, no? In turn, titingnan natin ano-ano ang programa, ano-ano ang polisiya na pwedeng ibigay para sa kanila. Maganda yun, MJ, kasi targeted talaga yung respond mo dun sa pangangailangan dahil research-based. Alam na alam mo kung ano yung ibibigay mo. Correct. Dahil tinanong mo muna at pinag-aralan mo muna. Oo. Mahalagang maintindihan ito na baka yung iba, may research na yan, hindi na kailangan yan. Pero ang kailangan namin, mahalaga po ito na before putting a new policy, a new program into practice, mahalagang merong research para mas maintindihan ang pinaka-epektibong paraan to implement it. Oo. At saka, hindi tayo mag-aaksaya ng pera. Dahil ang pera na yan ay limitado. Ang budget na yan ay limitado. Kaya importante na may research para sa tama talaga, no? Tamang mga benepisyaryo mapupunta yung mga programa ni MSSD. So this is scientific based. Oo, scientific based. Alright, 8:32 in the morning, sa pagbabalik natin, pag-usapan natin yung older persons and persons with disabilities welfare program at ganoon din sa disaster risk reduction and emergency assistance program. At syempre, kung ano pang pinaglalaan ng pondo ni MSSD BARM. Kaya po, dyan lamang po kayo, magbabalik po kami agad. Bangsamoro muna. Siya si Farida, 9 na taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi, ay bugbog ang sasapitin niya. Ama, tama na po. Ayaw ko na po. Maawa na po kayo. Nasasaktan na po ako. May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Bata man ay may karapatan din. Ako si Toray, 8 years old. Alam niyo ba na meron tayong mga karapatan bilang mga bata? Karapatan ng bawat batang Pilipino na maisilang at magkaroon ng pangalan at nasyonalidad. Karapatan din natin na magkaroon ng tahanan at pamilyang mag-aaruga sa atin. Manirahan sa payapa at tahimik na lugar at magkaroon ng sapat na pagkain, malusog at aktibong katawan. Karapatan din ng mga batang gaya natin na mabigyan ng sapat na edukasyon, mapaunlad ang ating kakayahan, habang nabibigyan ng pagkakataong makapaglaro at makapaglibang. Karapatan natin na mabigyan ng proteksyon laban sa pang-aabuso, panganib at karahasan, maipagtanggol at matulungan ng pamahalaan at makapagpahayag ng sarili nating mga pananaw. Ikaw, alam mo bang iyong mga karapatan? Ang bahaging ito ay hatid sa inyo
ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. MSSD BARM at your service. 8:35 in the morning, ibabalik po ang Bangsamoro muna MSSD at your service. Kasama niyo pa rin po ako, Jeff Mendez. At MJ Alferez. At syempre kasama po natin ang ating bisita, si MSSD BARM Director General Attorney Muhammad Muqtader Ahmad Estrella. Ayan, nasaan na tayo? Greetings muna tayo, MJ. Batiin natin yung mga ilan sa mga 300 plus viewers natin. Ang dami na natin viewers, ha? Pasalamatan natin si Dato Benga. Nagbigay sa atin ng stars. Baka maubos ang pera mo dyan, sir. Thank you so much sa'yo. Thank you so much po. Ang daming nakinig. Viewers sa DXMS muna ito. Hello sa inyo dyan. Amina. Ganun din kay Jam and Bay Ali. Ganon din kay Ashra Ahmad and Sailwa, Johaini and Di Alawi, Yasser Kadtag, magandang morning, Julpa. Nag-check attendance si Norhan, and Gerald Sandayan, ayan, nanonood din sa atin. Merong tanong dito, DJ, sabi ni Bay Ali Malen, we have a legal rights education program for the IDPs. Anong division po ng MSSD ang pwede namin i-coordinate for partnership? Thank you. Yun. Yes po. Actually, Ma'am Jeffy, babanggitin ko sana mamaya. Pero dahil nabigyan na tayo ng pagkakataon na pag-usapan ito, for the first time in Southeast Asia history, nagkaroon po tayo ng legislation on internally displaced persons. No? Dito sa Bangsamoro Government, sa pangunguna din po ng ating parliament, no? And lalo na si Attorney Raisa Jajuri, who is also a member of the parliament, meron na po tayong BAA number 62 or Bangsamoro Autonomy Act number 62, the rights of internally displaced persons in the Bangsamoro Autonomous Region. And dito sa batas, nag-create po ng panibagong division sa MSSD, ang ating BID-MMD or Bangsamoro Internal Displacement Monitoring and Management Division. Sa ngayon po, i-create pa lamang po ito, no? Dahil bago pa lang din po yung sa batas at ire-request pa po natin halimbawa kung ano yung mga corresponding positions dito. Pero sa ngayon po, maaari pong makipag-transact ang nasabing grupo sa ating programs and operations services na pinamumunuan ni Director Hasim Gemil. So maaari pong bumisita sa ating opisina. Bukas po ang aming tanggapan sa Ministry of Social Services and Development sa pakikipag-partner sa inyo. Sa programs and operations services po yan na si Sir Hasim Gemil. So punta lamang po ang ating kasama, no, na kung gusto pong makipag-partner at makipagtulungan. Thank you so much po. Ay, good morning muna sa 4-piece Pantawid Parang Cluster. Ayan, good morning sa inyo. At ganun din kay Isia at sa mga taga MSSD Talitay, Maguindano del Norte, magandang morning sa inyong lahat. Ayan, hindi namin maubos sa sobrang dami ng mga pasensya na. So random lang yung namin. Ayan, sige, kasamang Jeff, diretso po tayo doon sa may dalawa pang pag-uusapan tayo, no? Meron tayong OPP, WDWP. Ayan, Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program ng MSSD. Ayan, malapit ito sa puso ko dahil para sa ating mga tatay at mga lolo natin. Ayan po, Sir DJ. Tama po, no? Bilang pagkilala po na ang naabot natin sa Bangsamoro Government ay dahil po sa henerasyon ng ating mga lolo, ng ating mga lola, marapat lamang po na may programa po tayo para sa kanila. Para sa ating mga indigent po na older persons or senior citizens, meron po tayong hadiah package, no? May mga pinapamigay po tayo batay sa pangangailangan, ilan sa mga kinakailangan madalas po ng ating mga lolo at lola. Meron din po tayong referral services. Kung may mga medical or health interventions na kailangan ng ating mga lolo at lola, ay may tulong pinansyal din po tayong nabibigay sa kanila. Lalo na if the Ministry of Social Services and Development does not provide the said medical services, mayroon tayong referral services po sa mga medical specialists, no? Magbibigay po tayo ng tulong pinansyal dito. Meron din po tayong sagip paningin para kay lolo at lola na successful pong na-launch last year at inshallah mas malaki ang implementation ngayong taon, no? Meron din po tayong pagkalinga sa mga may kapansanan ng ating mga kapatid na persons with disabilities. Dito lang din po sa atin, no, ang Kalinga project kung saan 500 pesos po ay nare-receive monthly ng ating mga indigent na mga
persons with disabilities, bukod pa po sa ibang mga programa na pagbibigay ng mga assistive devices para sa ating persons with disabilities, yung ngiti, yung mga post-care po na subsidies para sa mga cleft or lip palate na patients po natin or clients natin. Meron din po tayo, alhamdulillah, operationalization ng ating Center for Persons with Disabilities. Nako, Sir Jeff and Ma'am Jevy, nung kinausap ko ang ating mga kasamahan doon, nakakatuwa po at nakakataba ng puso yung mga ilan sa mga success stories. May isa po na kapatid natin pong blind, no? Wala po siya, visually impaired po siya, at nakapag-training po siya ng massage doon sa ating center, at mula noon po ay nakapagpatayo po siya ng kanyang sariling massage clinic, no, sa Davao City. Kumikita daw po ito ng halos 100,000 pesos a month. Itong ating so isa yan po sa mga matatagumpay na mga success stories ng mga learners natin sa di kayo yung mga simpleng tagumpay po na isa pong learner po natin na bata na dati po ay hindi nakikipag-usap or hindi nakakapag-interact. Umiiyak ang nanay ngayon kasi nakikipag-usap, nakikipag-interact na sa kanila, sa mga kapatid. Yung mga ganitong bagay po na nagagawa ng ating mga programa. Alhamdulillah. Meron din po tayo, Ma'am Jevy, kung okay lang po, ay yung sa Disaster Risk Reduction and Emergency Assistance Program naman po natin. Malaki rin po ito, no? Dahil sa oras ng sakuna, isa rin po sa primary po na nagbibigay ng mga services ang MSSD. Nakita po natin yan mula nung paeng, mula nung nangyari din po yung last year na landslide po, for example, sa Matanog, no? O yung flash flood rather po, no, sa Matanog na naka-apekto sa iba't ibang mga probinsya. Meron po tayong lingkod pamayanan para sa Kapayapaan Project, yung ating mga para-social workers, no, na talaga namang tumutulong sa atin sa pag-ensure na bawat barangay po ay meron tayong reliable source of information and reliable partnership na rin po. May mga biwab po tayo na kasama riyan, ng mga kapatid na mga mujahidat. Meron din po tayo, pinakamabenta po dito yung B-Cares na tinatawag natin. Yung pinapamigay po natin na tulong sa mga individuals po or indigents po in crisis situations, no? Meron po tayo yung sa hospital assistance, meron din po medicines. May partnership po tayo with Mercury Drugstore. May partnership din po tayo with different hospitals across the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At lilakihan po natin, batay na rin po sa historical data natin, from 400 plus million ang allocation natin this year for B-Cares. Isa din po yan sa mga mekanismo na ginawa natin. Yung mga hindi masyadong gumagalaw na for disaster na programs. Kasi alam nyo po, Sir Jeff and Ma'am Jevy, hindi mo naman po talaga ma-anticipate kung ano yung mangyayari in a year. No? So, yung nakita natin historically, hindi masyado natatouch. Meron pa rin po tayong funds, pero dun po natin mas inallocate sa mga moving po talaga ng mga programs natin katulad ng B-Cares. Meron din po tayo, of course, yung sa emergency relief assistance. Ito na po yung ating mga welfare goods. May ginawa rin po tayong kakaiba ngayon. Nakita po natin na mas may malaking pangangailangan sa food items kaysa sa mga non-food items. Patuloy po tayo magkakaroon ng mga non-food items, pero mas malaki na po ang allocation natin para sa food items. So, yung immediate needs po talaga ng mga affected nating mga families. Itong program na itong mga pinakamalaki, yes. DJ, no? Actually, pinakamalaki po yung sa DRIP natin, yung sa disaster response. Dahil kung maalala po, kahit po meron sanang pasensya na. Kung meron po sanang 5% allocation bawat LGU, no? Pero dahil po sa kalakihan minsan or scale ng mga disasters na nangyayari dito sa BARM at minsan po paulit-ulit, no? Dito yung mga flooding, armed conflicts, malaki po talaga ang responsibilidad ni MSSD. Sa lahat ng mga ito, DG, meron pa bang mga innovations o mga mekanismo na gustong tutukan ng MSSD ngayong taon? Maraming salamat para sa tanong niyan, Ma'am Jevy. May 4 po tayo na tinitingnan. Kung pag-usapan po natin, ulitin natin, and last year po natin ito na pag-usapan, Sir Jeff and Ma'am Jevy, marami po tayong mga programa, financial assistance, no? And ang katumbas po nito na trabaho or tungkulin, yung ating mga municipal social workers ay
nagiging SDO, Special Disbursing Officers. Sila po yung magka-cash advance, magpi-payout. So instead po makafocus sana sila sa case management or yung more important aspects of their work, no, to really address yung social dysfunctions ng mga kasamahan natin, ay nagiging mas napupunta yung kanilang oras, no, sa pagiging Special Disbursing Officers. Dahil dyan, meron po tayong digital transformation efforts, no, dito sa MSSD. Paano po ba na yung magpa-partner tayo with banks katulad ng Development Bank of the Philippines para dumaan na lang po sa mga transaction accounts, no, mga DBP. DBP po yung partner natin ngayon. So, ang maganda po dito, Ma'am Jevie, no, hindi po natin sinasabi na yung mga lahat ng beneficiaries pag open ng DBP accounts, hindi po. Ang nature ng partnership natin, give me your account, pwede pong GCash, pwede po sa Palawan Pawn Shop kung i-claim mo lang, no? Pwede pong ganun, no? At DBP mo na po ang bahala mag-send, magpadala, mag-download. okay. So isang downloadan lang po sa atin, mas mapapadali at mas mapapabilis. Kinikilala din po ang mga inisyatibo ng MSSD po, no, sa larangan ng digital transformation, even ng Office of the Chief Minister, no? Kung saan nagbabahagi po tayo ng ating experiences sa iba pang mga ministries, offices, and agencies. And inshallah, within the year din po ay magkakaroon ng inter-ministry workshop sa pamumuno ng Ministry of Social Services, pamumuno ng MSSD po, no, sa tulong of course and leadership ng Office of the Chief Minister sa iba pang mga ministries upang yung practices natin ay magawa rin po ng iba na mayroong mga financial assistance. Apart from that, na yung digital transformation, Ma'am Jevie, sigurado ako tuwang-tuwa ka dito. No? Pinapalakas din natin ngayon sa MSSD ang ating gender and development, yung ano po natin, yung operations po natin, no? Every year po para sa kaalaman ng lahat, nakalagay po sa ating batas na sa Magna Carta of Women na dapat may allocation na 5% every year, no, yung sa mga agency. Ngayon po, Sir Jeff, ang MSSD pinag-usapan namin, na pinagbalangkasan ng liderato. Ayaw po natin na numbers lang ang usapin dito, no. Gusto talaga nating gender responsive ang ating mga programa, kaya nagkaroon po ng Gender and Development Unit ngayon sa MSSD. Yung bawat programa po titingnan natin kung gender responsive sila. At titingnan din po natin kung hindi man or kung may kakulangan, mas ma-enhance pa po natin sa mga darating na mga buwan, sa mga darating na mga taon. So inshallah, masayang-masaya po tayo dito, Ma'am Jevie, no? Pangatlo po, no, ay grievance redress mechanisms. Alhamdulillah, nais ko pong i-shout out at batiin ang ating mga kapatid mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Dahil sila po, mayroon po talaga silang grievance mechanism, no? Pero ang tanong po lagi ay, paano naman po yung grievance mechanism ng MSSD as a whole? So, yan po ay ating pagtutuunan ng pansin. Inshallah, within the year po na ma-establish natin ang ating grievance mechanism unit, grievance redress unit, at magkakaroon po tayo ng manual para dito sa grievance redress. No? And this will be under your office, Director? Under po sa ODG, of course, with the kind permission of our dear Minister, Attorney Raisa Jajuri. And titingnan po natin, hindi lang, gagawin po nating madali ang pagre-report ng ating mga taong bayan, no? Ma'am Jevie, hindi nga lang po ito mga grievances, no? Maaring even report na, please keep us transparent, please keep us accountable. Correct. Nakita ninyo na may binigay sa mga hindi dapat na pagbigyan ng financial na tulong. So, yan po ay gusto nating magkaroon ng mas direct na mekanismo, no? Hindi lamang po sa Facebook, dahil hindi naman po lahat may access sa Facebook. Pagtitibayin po natin ang ating grievance mechanism, at siguro inshallah baka a few months from now makapag-guest ulit at mapag-usapan kung ano ang nating na-establish na grievance redress mechanisms dito sa MSSD. At panghuli po dito sa mga mekanismo, nais ko pong banggitin, lalo na po ang ating mga kapatid na talagang hardworking mula sa Planning and Development Division, ang ating pag-enhance sa monitoring and evaluation. No? Kasi alam nyo po, Sir Jeff and Ma'am Jevie, baliwala po ang ating pag-implement ng programa kung walang masusing monitoring and evaluation. Tama talaga. At yun ang palaging kulang sa mga implementasyon. Yes. Walang monitoring pagkatapos ng implementasyon. Yes, Unang-una, kailangan natin yung feedback. Ito na, meron na tayong grievance at i-improve natin yun. Pinaka-importante yun para alam natin kung nag-responde ba talaga tayo. Tama ba yung sinabi ng research natin na ito yung pangailangan nila? At yung monitoring, paano ba in-implementa yan? Tama ba yung pag-implementa? Baka mayroon pa tayong something to improve in the next implementation. Through monitoring and evaluation, malalaman natin kung epektibo yung mga programa natin sa ground. Ayan po. Sige po.
Yes po. So yan po yung iba't ibang mga mekanismo, Ma'am Jevy, no, and Sir Jeff, para ma-implement natin ng mas maayos ang ating mga programa. Ngunit siguro kung pwede po akong dumiretso, Ma'am Jevy, no, lahat po itong mga pinagtagumpayan ni report po ni Attorney Raisa, Ma'am Minister Attorney Raisa Jajuri last week, at itong mga strategic priorities and focus na binanggit po natin ngayong araw, hindi po ito posible kung hindi dahil sa ating mga manggagawang panlipunan, sa mga manggagawa sa MSSD. At dahil dyan, nais ko pong magbigay ng oras, no, pag-usapan sana kung ano naman ang ating gagawin para sa ating mga workers, dahil sila po ang bedrock, totoong bedrock ng Ministry of Social Services and Development, no? Meron po tayong mga programa para sana sa well-being and mental health ng ating mga workers, no, dito sa MSSD. Last year nag-umpisa po tayo, may mga health and wellness na po tayo pag Friday afternoon, every no? Friday 3 p.m. Inshallah po, mas i-expand po natin yan, no, lalo na sa mga provincial offices natin, isusuporta po natin yan. Yung access din po sa mental health, psychological services. Kasi po, sana gusto natin matanggal yung stigma na pag ikaw ay dumulog sa psychiatrist, sa psychologist, ay may problema ka sa pag-iisip. Hindi po ganun. O yung may mga problema lang sa pag-iisip ang dapat dumudulog. Actually, lahat tayo. Lahat naman tayo. No? Meron po tayo dapat sa mental health natin. Alhamdulillah po, no, tuloy-tuloy din po yung sa hazard pay para sa ating mga regular workers, no, na may iba't ibang mga hazards po sa paggampan ng kanilang trabaho o ng kanilang mga tungkulin. At yung sa mga kapatid po natin, no, lalo na mga tagapakinig mula sa nationally funded program, sa ngayon po kasi sila ay contract of service workers. Patuloy po ang ating pakikipagdialogo, pakikipaglaban po na sila ay at the minimum makontractualize po para maging government services din po yung kanilang ginagawa at makareceive din po ng mga benepisyo ng mga may contractual appointment. So patuloy po yung ganyang discussion sa with DSWD dahil nasa nationally funded nga po sila na mga programa. So nakikita mo, hindi lang responsive si MSSD sa pangangailangan ng mga kababayan natin sa labas, kundi maging sa loob ng organisasyon ay nagre-responde din, no? Specifically sa mga empleyado na syempre, sila naman talaga yung pinaka dahilan kung bakit matagumpay yung mga programa ng MSSD Bond. Let's normalize mental health, no? Kasi yun na nga yung kanina na stigma ba na hindi magpapa-check up dahil baka, ano na yan, no? Something is wrong. Lalo na sa mga field workers, MJ and DG, sila minsan yung nanghihingahan ng mga problema ng mga tao. Yung mga social workers natin. Pagbalik nila, kailangan nila ng debriefing, kailangan nila ng may kausap din na professional para ilabas, no? Kasi hindi nila bit-bit yung mga bagahe ng mga nakakausap nila. So naumpisahan na ito last year kasamang Jeff. Nung every Friday 3 p.m. naglalaro po yung ating mga MSSD workforce. Naglalaro, nag-zumba, nagbabasketball, volleyball, at napakagandang umpisa ito. Sana matuloy natin for this 2025 DG. Ayan. Sige po. Kumusta po yung latag ng ating mga workforce? Kompleto na ba ang ating workforce sa MSSD? Gaano karami ang workforce at meron pa pong idadagdag? Yes po. Sige po, sa regular workers po natin, humingi po ako ng datos po ngayong umaga sa ating Human Resource Management Division. Sa mga plantilla po muna, no? Sa mga plantilla positions po natin, meron na po tayong 403 ngayon, no? Ang nakalagay po dyan na datos 387. I'm happy to report with you po na yung latest po dyan, 403 na po ang ating na-appoint sa mga plantilla positions. Meron pong 129 vacancies. Kasama na po kasi yung mga newly created positions for this year, no, na napagtagumpayan natin sa budget proposal. So 403, at pag kung makita po natin, no, tatlo, no, sa bawat apat na empleyado ng MSSD ay babae. Pagkalinga po talaga, mas maraming babae. Pagkalinga po talaga ang pinag-uusapan po natin, no? At siguro pag-intindi at pag-unawa sa ating mga kababayan po, no? Alhamdulillah. So 101 naman po dyan ay kalalakihan. Meron pa pong mga vacancies at makakaasa po ang ating mga tagapakinig, ang ating mga newly graduates, no, newly licensed na mga social workers o mga iba pang pong mga allied workers na dumadaan po ito sa tamang proseso. Yeah. 24% pa
ang vacant, no? So, abang-abang kayo sa Facebook page po natin dahil doon po lumalabas lahat ng mga vacancy posts. At huwag po kayong maniniwala na meron kayong pwedeng lapitan o kausapin para makapasok kayo sa trabaho. Dahil ito po ay talagang masusing pinag-aaralan kung sino tinatanggap. Ang dami nating post Kapag job post ng MSSD, magsabihin nila, may tao na yan, may tao na yan. Hindi po ganun pero sa MSSD po, wala po talagang tao yan. Dumadaan po talaga sa proseso. Makakaasa kayo that you will all have equal chances of landing a job sa MSSD dahil wala pong reserba dyan. Ayan. So, i-grab natin ang opportunity na si DJ ang nandito. May mga komento from our viewers, other commenters natin. No? From Mantawil Sulu, ang sabi niya, may tanong ako sa public service. Alam niyo ba ang sistema ngayon? Paano lutasin ang mga problema sa lipunan? Okay, sige. Parang hindi po tayo Salvador del Mundo parang masyado general yung kanyang tanong. Okay, next tayo. Sabi ni Zolaika Diamla, kailangan namin ng tulong ninyo kasi malapit na ang Ramadan. Lalo na kaming taga-shelter, walang hanap buhay. I think Marawi to. Yes po. Banggitin ko rin po pala Sir Jeff, no. Meron din po tayong 125 million pesos allocation for Marawi City. At malaking bahagi po nito, meron po tayong create na Marawi Coordinating Office sa Marawi at meron pong mga iba't ibang programa din na na-implement nito, na meron po yung UNLAD, yung BSK. So siguro po ay pwede pong makipag-usap at makipag-coordinate sa ating Marawi Coordinating Office dyan sa MSSD Lanao del Sur. Kasi po pwede pong ma-assess yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dyan. Bukod pa po sa mga programa natin sa Marawi Rehabilitation Program, meron din po tayong mga social services and social welfare programs po para sa mga indigent na kapatid natin dyan sa Marawi. Ito pa. Oo. Makinig po kayo, Hamid S. Tigoy Mandar. No? Lahat po ng mga komento ninyo, positibo o negatibo, binabasa po namin. Sabi niya, ay nakikita naman niya na namimigay daw talaga si MSSD. Ang problema, priority yung kamag-anak. Priority yung mga supporter daw ng barangay chairman. Pinipili lang daw ang binibigyan. Yan daw ang realidad sa Lanao. Saan po yan? Po. Ganito po yan. Dalawang bagay. No? Maaari pong makipag-coordinate tayo. Ma'am Jevy, kunin po siguro natin yung contact at ipapakontak po natin sa ating official po dyan sa MSSD para po maimbestagahan. No? Inshallah. We really take seriously po yung ganitong public office sa public trust. No? Pero ito na pong dahilan, Sir Jeff, at saka Ma'am Jevy, kung bakit palalakasin nga natin yung grievance redress mechanisms upang makita po natin agad-agad kung may mga ganitong komento at mayroong paraan para ma-report sa atin yung mga ganitong situations or circumstances. So, salamat po sa katapangan at sa honesty dito sa ating commenter. Inshallah, ipapakontak po natin ikaw para makita natin ano po yung sitwasyon na nabanggit ninyo. Dahil hindi po palakasan ang pagpili ng beneficiaries ng MSSD, palakasan po ng pangangailangan ang sa MSSD. At lalo na po ngayon, DJ, malapit na po yung kampanya, local campaign, no? At March na yan. Lilinawin natin na wala pong kinalaman sa MSSD sa lahat ng kahit sinong mga politikong tumatakbo. Walang kaugnayan. Walang kaugnayan. So, wag po kayo maniniwala kung sasabihin na tatanggalin kayo sa listahan pag hindi kayo bumoto o hindi na kayo makakatanggap ng mga benepisyo galing sa MSSD. Pag hindi kayo bumoto, wala pong ganyan. Sige. Basahin ko lang itong sinabi ni Maria Loresa Isabel Flores Capablanca. Sabi niya, it's nice to hear that the ministry is providing or planning programs that are fully responsive to the needs of the people in the Bangsamoro. On top of that, the research-based programs are of the indicators or manifestation of how the administration are truly providing a genuine service. Bongga. Dahil dyan, 98%. 98%? Thank you so much. Ayan. Meron pa isa, ni Yujo. Sabi ni Yujo, thank you MSSD for your hard work. It makes a real difference in the lives of so many Bangsamoro people. Ayan, alhamdulillah. Maraming salamat sa mga positibong komento. Ayan, 8:59 in the morning. We have to say thank you to our Director General sa masyadong matatas na pag-articulate ng ating mga prioridad for 2025. Parting words muna from our DG po.
Ako nagpapasalamat po sa Bangsamoro muna MSSD at your service, no. Malaki din po yung ginagampanan na role ng ating media, no. Media partner para po maipaabot at ma-communicate sa ating communities kung ano yung ating mga programa. At gusto ko rin po kausapin yung mga nanonood, nakikinig. Maari po ngayong live o di kaya baka yung mag-rewind lang po sila nung naging program natin ngayong umaga. Nais ko po kayong kausapin, no. Please keep us accountable at all times. Correct. Please keep us accountable. We will be sure. Nakita nyo naman po, we are working hard, no? But please keep us accountable at all times. So, mas maganda po yung accountability kung laging empowered ang ating public, ang ating taong bayan, at alam ninyo po na yung bawat sentimo po na nabibigay sa atin, Bangsamoro po ang tunay na sentro. Correct. Maraming salamat, Thank you, Director AJ. General Attorney Mohammad Muqtadir Ahmad Estrella. Alam mo, totoo talaga yan, no? Dapat malaman ng ating kababayan at maintindihan nila na yung bawat sentimo na ginagastos para sa mga programa ay galing sa pera ng taong bayan. So dapat ibinabalik sa taong bayan yan. Kaya nga po gusto namin na keep us accountable. Ibig sabihin po, sabihin nyo sa amin kung may mga irregularidad na nangyayari sa mga lugar ninyo. Dahil hindi po pwedeng napupunta yung pera ng bayan doon sa mga bulsa ng mga magnanakaw. Ayan. Maraming salamat po sa ating almost 300 live viewers at syempre sa mga nagpadala po ng mga stars. Maraming salamat po. Ayan. Nagtapos na po ang ating isang oras na programa at tayo ay napakapalad dahil umupo sa atin ang ating Director General at napailiwanag sa atin ng mabuti yung mga different programs and services at mga mekanismo intervention na gustong ipupush ng MSSD ngayong taon. Ayan. Sa mga karagdagang tanong, pwede po nating balikan itong program na ito ngayon, yung episode na ito. At may dagdag na paglilinaw, pwede po kayo mag-chat po sa FB Messenger po ng MSSD. At syempre, sa ating hotline number po, 0919-480-4265. Muli, ito po si MJ Alvarez. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Mabuhay ka, Bangsamoro. Sa ating mga nakasama para po maging matagumpay ang programa natin at sa lahat ng mga kasapi, mga members po ng Information and Communications Division ng MSSD BARM, ganun kay Carl Daniel, IT Specialist ng NDBC, at ating technician on board this morning, si Kuya Jonathan Estorbo. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat. Have a safe weekend everybody, at hanggang sa susunod Sabado, magkakarinigan ulit tayo dito sa inyong programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service! Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.